Bitbit ang warrant of arrest na inisyu ng Branch 118 ng Pasay RTC. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Organized International Crime Division, Cybercrime Division at Technical Intelligence Division ang dating TV host na si Jay Sonza. Kaugnay ito ng papakalat umano ni Sonza ng mga peking medical record, kaugnay umano ng kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos online. Na-issue po kanina ng warrant ng RTC ng Pasay kaninang hapon at agad po nating pinakilos ang OTCD, ang TRD at ang CCD po natin. It's a joint operation at nahuli nga po siya dito sa Project 8 Quezon City at sa kasalukuyan po ay pinoprocess po ngayon ng NBI po. Ito po ay kaugnay sa kaso niya ng paglabag ng cyber law natin na may kinalaman po sa pagpapakalat ng maling balita sa ating pong Pangulo at ito nga pong kaso niyang to, i-no-bail po ito. Ayon kay Sonza, mapapiyansa na dapat siya nang biglang inabutan ng NBI agents sa kanyang tirangan sa Quezon City. I know this is all set up, so don't worry. Did you expect this to happen? No, I was ready to post my bail kanina. Opo. Kaya lang, wala pang warrant kanina eh. Okay. That's why I'm surprised they have a warrant tonight. The judge was not supposed to be in the office kanina. Okay po. And it was supposed to be a bailable, hindi siya nakalagay dito, non-bailable. We know the process naman eh. Oo. Ano masasabi niyo din, sir? No, we will go through the process, no problem. Handa naman daw si Sonza na tumaliman sa proseso na kakibat ng kanyang pagkakaresto. Inaasahang bukas ay magre-return of warrant ang NBI sa korte. Kung sarado ito bukas dahil sa holiday, posibleng ilipat sa NBI detention facility si Sonza mula sa NBI headquarters kung saan siya magpapalipas ng magdamag. John Consulta, GMA News. Suwestyon ng kampo ni Jay Sonza ang pag-aresto sa kanya. Ayon sa abogado niyang si Attorney Mark Tolentino, inaasahan nila ang posibleng warrant pero hindi para sa unlawful publication na anyay isang very minimal offense lang. Ang ganitong kaso raw ay hindi dapat ituring na non-bailable offense. Kwestiyon din nila ang isinampang kaso ng NBI na anilay wala namang personal na kaalaman sa nagawa umanong paglabag. Giit ni Attorney Tolentino, ang NBI ay hindi direktang biktima ng kontrobersyal na publication bagamat may kapangyarihan nitong mag-imbestiga. Kwestiyon din nila ang pagsasampa ng kaso sa Pasay RTC, gayong ang sinasabing apektadong opisina ay nasa Maynila. Voluntaryo rin daw na sumuko ang kanyang kliyente para harapin ang mga kaso at wala raw itong intensyong magtago. Our team believe na may pagkakamali sa court. Bakit nag-issue sila ng warrant of arrest na itong kaso na ito, bail is not required. Bail is not required is different from a non-bailable offense. We will file a proper manifestation sa court na to issue an order informing or requiring the NBI to release immediately our client.